Eto, panoorin po natin ang inilabas na proof daw ni Senator Amy Marcos kanina lamang sa Senate hearing. Meron siyang inilabas na video na kung saan ay may mga kababayan po tayo na pumerma na akala nila ayuda, may iba na pumerma, hindi alam kung para saan, may ibang pumerma na pinangakuhan pero wala namang dumating. Dito po ay nandito po yung video, lahat po ito. Yung mga nagreklamo, yung mga sinabi ni Tambaloslos Martin Romualdez na wala daw pakialam yung Senado sa People's Initiative. Dito po pinagsama na po ni Senator Amy Marcos. Ito, magandang panoorin po ito. Para maliwanagan yung may mga tanong tungkol sa People's Initiative at kung ano yung mga totoong nagaganap. Ito, panoorin po natin at siyempre i-share po natin para maging aware po yung iba kung ano po yung totoong nangyari. Ito ang video. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yan yung gamitin nila para humaba yung kanilang termino. Hindi kayo pabor sa ganon? Hindi po ako sa ngayon, ma'am. Ano ba yung charge? Hindi ko alam kasing konstitusyon eh. Kaya wala akong ideya. Kasi narinig ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. Tingnan nyo naman yan sila. Yung mga pumirma, walang kaalam-alam kung para saan talaga yung pinirmahan nila. Doon sa Senate hearing, may mga nagtago nga, nagkamas, siyempre, baka takot naman silang paginitan. Pero dito sa mga interview, kitang-kita yung pagmumukha nila. Ano ba yun? Wala kaming alam noon, basta ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo daw. Tapos nung ginabakasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. Chat-chat change pala yun. Ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat talaga, pag-aralan muna yan, di ba? Hindi kasi basta-basta oo lang tayo ng oo. Kailangan may alam din tayo, di ba? Ayoko talaga. Marami ding ayaw. Baga ano lang prinsipyo natin eh. Karapatan lang din naman natin na kung ano yung gusto lang natin, di ba? Wala pa akong idea sa konstitusyon natin. Hindi niyo pa po nabasa? Hindi pa. Ay ako talaga sa totoo lang walang alam dyan. Kasi hindi naman talaga totally pinapaliwanag sa mahihirap yan. Sa mga may mga alam na matatalinong tao na may alam na. Di ba? So yung konstitusyon na yan, kanila lang yan. Hindi natin alam mahihirap yan. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline. That is baseless, prove it. Kasi maraming Ito na, si Speaker Romualdez. Alam natin na itong mga nakaraan, may mga pagtanggi siya, may mga banat siya sa Senado. Binalikan, iyak. marites nang lumalabas yan sa Senate eh. Ulit-ulit niyang ulit-ulit niyang tinanggi na kasama daw siya diyan sa pagpapapirma. Ayuda kapalit ng pirma. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng 100 piso. Yung form na ito, para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. May pangako, bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. May na-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung ano yun. Ano daw, ayuda daw. Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Kahit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. Sa Angono, Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa barangay Tiniyahan sa District 4 ng Quezon City. That's what I'm saying. I offered the word July. I did not refer to somebody's documents. But why do I have to confirm something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, kesyo PI, kesyo RBC, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukan na lang yung trabaho nila. Parating tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district.
in exchange for the signatures. That is baseless. Siguro, kausapin mo na lang siya. Magmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it, and she has the proper means and ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC. Is charter change a priority of the Speaker? Well, it was the Senate already who came up with that. And I believe they had a dialogue. The Speaker, the Senate President, was in front of the President a couple of weeks ago. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Well, it was the Senate already who came up with that. There's, three Yan yung modes pamamaraan to nila. amend the Constitution, but we have had problems in addressing it. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by through a people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by through a people's initiative. Nang makapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And through a people's initiative. And through a people's initiative. It's Senator Bato talking. I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman, so I don't respond to. No. So you didn't give any orders po? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Sa Bulacan. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Bumulakala ako naman, nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council na nagpapirma. Council lang ang mga may pera yun, ano ka ba? 2,000 rin yun. Magano? 2,000. Pero yung 2,000 mo, kapalit nun, sa lahating tabang bigas, bibilin mo rin sa kanila. 950 plus po. Matitira sa'yo 1,050. Yan. Walang kahirap-hirap. Pero make sure lang talaga pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, so ganun lang. Takinan, pwede naman nilang bigay yung 2,000 tsaka yung bigas. Pwede. Alam mo naman ng gobyerno, ang mga kagaya niya, ang congressman galing yon kay Abante. Tapos, ano? Wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Kasi nung huli, merong pabigas, may grocery. May cash. Wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, gano'n lang. Pumirma ako, pero hindi naman nila pinawalan kung ano yung sabihin ng... Ano may pinirma? Hindi mo alam kung ano yung pinirma? Hindi ko alam talaga. Saan yun? Sa charter change? Hindi ko alam. Ba't ano ba ang sabi sa'yo? Yan sabi sa akin, pirma ka lang dito. May matatanggap ka ng ayuda na 2,000. So, pumirma ako, pumunta ako sa Kinuglasan, may tanggap ako, kaya nga ako may pera ngayon. Okay. So, ganun ang offer nila. Ito ho yung People's Initiative form na natanggap namin upang ipapirma sa mga tao dito sa Tuguegarao City, Cagayan Valley. Ang tita ko ho ay nakatanggap ng mga form na ito at inutusan na ipapirma dito sa amin. May mga natira pa hong 7 dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing hakbang at iginiit na hindi ito People's Initiative, kundi panlilinlang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Wala kayong pakialam sa PI. Yan ang proof na pinakita ni Senator Amy Marcos yan sa Senate hearing. Full package. Lahat. Yung nandyan na nga, mukha mismo ni Martin Romualdez, andyan siya, andyan yung binalita, mga nakaraan, andyan yung mga witnesses, full package at pinaliwanag dyan kung ano yung totoong nangyayari ngayon. At siguro naman, hindi na po tulog ang karamihan dyan. Gising na siguro kayo pagdating sa People's Initiative. Balita ko may mga nakapirma na gustong bawiin na yung perma nila.
At wala na yan. Hindi na ano yan. Ikagaya ngayon sa Comelec ay pinahinto muna pansamantala. Pero sana tuluyang ihinto yan. Tapos ang sabi ni Subiri ay plano ng Pangulo na ipahinto dyan sa congressman. Sumablay sila Patago patago. Ngayon, nagkaalaman. Alam nyo naman ngayon sa panahon ngayon, social media. Hindi kagaya noon. Kung noon nila ginawa yan, makakalusot yan. Pero ngayon, hindi na po makakalusot yan. Lakas na po ng social media po ngayon. Nako, kaliwat kanan kahit saang lugar, marami ding vlogger. Baka i-vlog lang kayo dyan kung ano yung mga nagaganap, ginagawa nyong kalukuhan. Ito, pero hindi pa po tapos ang Senate hearing po dyan. Apat po sa People's Initiative. Abangan po natin, baka may mga panibagong ebidensya na idiin o makakadiin kay Speaker Romualdez. Kung sakali, huwag na natin hintayin na bumaba sa pwesto si Martin Romualdez, no? Mas magandang gagawin nila, kasuhan na nila kasi pera ng taong bayan yung ginamit dyan. Diba? Ano kaya? Comment down below. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.